Another bonding na naman at pupunta nga kami dito sa Puerto Galera. At 6:35 AM nga ay nandito na kami sa bus. Papunta na kami niyan ng Batangas Port. 214 pesos nga ang pamasahe mula sa Alabang hanggang sa Batangas Port. At eto na, nandito na kami sa Batangas Port agad-agad. So 2 hours ang biyahe namin mula dyan sa Alabang hanggang Batangas Port. Tingnan natin kung gano'n ang kaganda ang loob ng Batangas Port ngayon. Ang laki na nga talaga ng pagbabago nitong Batangas Port ngayon. Tingnan nyo, Mala Airport nga ang datingan sa loob. O, diba? Siyempre, i-check din nila yung mga gamit nyo. At nasa loob na nga kami ng port. Kala ko airport, no? Ayan, so marami din kainan ang mga makikita nyo dyan sa loob. Nag-advance booking nga kami dito sa Galerian Water Transport Service na 600 pesos per head ang binayaran namin. Papunta pa lang yun ha. At 600 din pabalik or pauwi. At dito naman kayo dediretso dyan sa Galerian para bumili or humingi ng ticket. Dahil nga nag-advance booking kami, ayan, so priority kami syempre. Ayan yung sasakyan nyo na fast cut at ito naman yung daily schedule nila. So mamili na lang kayo kung anong gusto nyo. So ayan na nga at natanggap na namin ang aming ticket at meron na rin yung seat number. Yan, makikita nyo yan, nakalagay yan sa sticker. At syempre magbabayad tayo ng 30 pesos na terminal fee. Ayan na, nasa boarding gate na tayo. 9:45 AM nga ang schedule namin sa pagsakay ng Fastcraft. Sa una nga, kapag nasa loob ka ng Fastcraft, ay feeling mo ay nahihilo ka kasi syempre paalon-alon yan. Pero kapag nasa loob ka naman at umandar na, wala na, feeling mo nasa bus ka na lang. Ito pala yung loob ng ating Fastcraft na Galerian. Ayan, so maluwag naman siya, aircon at may TV din. Kasi 1 hour kayong magbabiyahe eh. So manood-nood ka lang muna or matulog ka. At eto na, nasa Balatero Port na nga kami ng Puerto Galera. Habang nga naghihintay kami ng oras sa Batangas Port, ay may nag-offer sa amin ng tour package. Nag-down nga lang kami ng 100 pesos sa AU Travel and Tours na package na kinuha namin. At yung remaining balance is doon na namin sa Puerto Galera babayaran. Since ang hanap lang namin ay parasailing at snorkeling, kaya nga naman ginrab na namin itong opportunity ng AU Travel and Tours. Ayaw na din kasi naming mahasel ng asawa ko sa paghahanap ng tricycle or ng kung ano-ano. Kaya ginrab naman namin ito. Ayan, sa tricycle ay 200 pesos. 10 minutes ang biyahe namin yan papunta doon sa aming accommodation na White Beach Hotel. At ito na nga at nakarating na kami dito sa White Beach Hotel kung saan kami mag-i-stay ng 2 days and 1 night. Maganda nga itong accommodation na nakuha namin dahil nasa front beach siya. Talagang paglabas mo ng kwarto mo ay maaamoy mo ang simoy ng hangin ng buong Puerto Galera. Ganon katindi. At sa gilid nga lang ng White Beach Hotel ay meron na rin mga pasalubungan at may mga souvenir na pwede kang pagbilhan. Nakarating nga kami sa accommodation ng 11:30 AM pero ang check-in time namin is 1 PM pa. So dahil dyan, magbabayad kami ng 100 pesos para syempre mailagay na namin yung mga gamit namin sa aming kwarto. Ang room rate nga ng White Beach Hotel ay 900 pesos per day, free wifi, may TV, aircon, at double bed. Nagpahinga lang kami saglit at diretso na kami sa snorkeling activities. 700 per head naman ang aming binayaran dyan. Nag-start na nga kami na mag-snorkeling ng bandang alas 2 ng hapon at matatapos ito ng 4 PM. Wala ka na nga masyadong babayaran dito sa aming snorkeling activities dahil nga ito ay nakapackage na. Tip ko lang sa inyo na magdala kayo lagi ng aqua shoes dahil napaka-importante nito lalong-lalo na sa underwater cave. Masyadong matatara sa mga bato nila at madudulas. Kaya nga naman kailangan nyo talaga ng aqua shoes at magdala na rin kayo ng waterproof cellphone case. At 50 pesos naman para sa helmet para hindi ka mauntog-untog dahil madilim nga sa loob.
At nag-snorkeling na nga kami kasama ng mga giant clamp nila na pinagmamalaki ng Puerto Galera. Nagmadali nga kami umuwi dahil gusto naming maabutan ng sunset at magpa-picture sa sandcastle nila. 200 pesos ang pagpapabraid at ang kanila namang sandcastle ay 30 pesos unlimited. Ang pagpapahina naman ay 1,000 pesos, good for 2 weeks. Ganito naman ang nightlife dito sa Puerto Galera. Fresh na fresh ang kanilang mga paninda dyan, lalo ng mga seafood. Tingnan nyo naman, diba? Mapapaluto ka na lang. At nakakatuwa din dahil ang mga presyo nila ay sakto lang at hindi super mahal. 400 pesos ang sinigang na hipon, 150 naman sa tilapia at ang oyster naman nila ay 150 lang din. Day 2 na nga namin dito sa Puerto Galera at ito ang view na makikita nyo kapag alas 6 ng umaga kayo gumising. O, diba? Ang aga namin. Nakakatuwa nga dahil yung mga sinesearch ko ng mga accommodation noon ay ito lang pala, magkakatabi lang sila. I-start na kami mag-parasailing. Ito pala si Kuya Letlet. Yan ang aming tour guide sa AU Travel and Tours. Mabait yan na in fairness. 3,000 pesos nga ang aming parasailing at 15 minutes lang yon ha. Kaya sulitin nyo na ang bawat oras na nasa taas kayo. Pero in fairness ha, nung nasa taas na ako, medyo kinakabahan talaga ako. Pero yung tumaas na ng tumaas at nakikita ko ng maliliit na lang yung tao, ay ayoko na. Nalula na ako bigla. Pero sulit naman dahil yung 15 minutes na yun ay natapos ko. More seafood, more fun nga kami dito sa Puerto Galera. Kaya ito ang aming lunch ay ang sinigang na maya-maya. 480 pesos naman yung maya-maya. At itong halo-halo naman ay 150 pesos. Good for 2. Uwian time na nga at kailangan namin bumili ng mga souvenirs at higit sa lahat, mga pasalubong. Pasilip muna ng konti dito sa Puerto Galera bago umuwi ng Manila. Uwian time na nga at guys, sa tricycle pala ay 200 pesos yan papunta ng Balatero Port. Ayan na. So, ito na ang Balatero Port at may terminal fee sila na 10 pesos dyan. Same ulit guys. Siyempre, i-inspect ang inyong gamit. Ayan. So, 2:45 PM na mga oras na yan at sasakay na kami ulit ng Fastcat. Papunta naman yan ng Batangas Port. Ayan, at nasa Batangas Port na nga kami. Ang daming tao nung time na yan, ha? April 13 yan ng Sunday. O, diba? Ang daming tao. Tapos, 17, 18 ng Holy Week. Kaya namang expected talaga na maraming tao ng time na yon. So, kapag ikaw naman ay nasa Batangas Port na, ang susunod mong gagawin ay maghanap na ng tricycle na 200 pesos naman yan papunta ng Grand Terminal. Doon naman yung sakayan ng Batangas Port to Alabang. Kung napansin nyo hindi kami sumakay ng tricycle ay oo dahil meron kaming nirentahan na car service na 300 pesos lang from Batangas Port hanggang Alabang na yan. O diba? Ang bongga. Kaya stop nyo na yung video at screenshot nyo para makontak nyo na si Kuya Aldi. Yun lang. Bye!